Nakita na ang PTV Balita ngayon. Bahagyang lumakas ang bagyong Marce habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran ng bansa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 775 kilometers ng silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso nga aabot sa 90 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, palalakasin ng bagyo ang northeasterly wind flow na magdudulot ng pag-ulan sa eastern at extreme northern Luzon. Dahil dito, asahan ang pag-ulan sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora at ilang bahagi ng Quezon. Posible namang itaas ang signal number 1 sa Cagayan bukas. Samantala sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Babuyan Islands o sa mainland Cagayan pagsapit ng Huwebes. Patuloy na pinag-iingat ang ating mga kababayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na gawing prioridad ang pagsasaayos sa mga napinsalang infrastruktura dahil sa nagdaang kalamidad. Sa kanyang pagbisita sa Batangas ngayong araw, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na paghahatid ng tulong ng pamahalaan. Kaugnay nito, kabilang sa mga nasira sa Batangas ang ilang tulay, kalsada at slope protection na makakatulong sana upang mabawasan ang pinsala na naidulot ng malawakang pagbaha. Samantala, ipinaliwanag naman ng Pangulo kung gaano tumitindi ang mga dumadaang bagyo, bunsod ng epekto ng climate change. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.